Good day! Are we digitally ready? This is the question that teachers and learners are probably asking right now. With the advent of DepEd's Digital Rise program, the Open Educational Resources, or OER, was woven together and finally realized. This project prioritizes the necessity to enhance the digital literacy skills of every teacher and learner in the country. Our OER mission is to connect the disconnected. OER is indeed an innovative initiative with a lofty aim to get disconnected schools and last-mile schools connected through ICT even without an internet connection. It is designed to cater to the need of these schools for interactivity, digitalization, and delivery of 21st century skills that will ensure that every learner is future ready. Join us in another training workshop and learn more about open educational resources, whose primary purpose is to provide support and assistance to learners and teachers in this rapid advancement of technology. Our goal is to build and strengthen the capabilities of public and private teachers, school heads, and supervisors by teaching you to create and design interactive, localized, and contextualized instructional materials for teaching using basic, advanced, and proficiency software and tools. Surely, this will be another exciting and engaging webinar training workshop. Together, let's all rise amidst this crisis. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong Edukalidad! Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Magandang umaga po, magandang umaga sa inyong lahat, mga ka-drafting. Ito naman po muli tayo. Ako po ang inyong kutkuterong tutor, Tutor Romel po mula sa SDO Laguna, Pagsanhan Integrated National High School, dito po sa Pagsanhan. So salamat po sa mga naka-online, sa mga nakatutok. Maraming salamat po sa inyo pong lahat. Maraming salamat po kay Ma'am Mayan Villanueva, kay Ma'am Eunice Raven Cauba Rodriguez, kay Ma'am Zeke Yasay. Maraming salamat po ng Davao Oriental. At maraming salamat din po kay Medina Marcelina Nedi Tobias. Maraming salamat po sa pagtutok sa atin ngayong umaga. Nagkaroon po tayo ng pagbabago at tayo po ay nasa umaga ng oras po. So mula po 10:30 hanggang 11:10 ng umaga. So maraming salamat sa mga nakututok sa ating DepEd EdTech Facebook page at sa ating DepEd YouTube YouTube channel po. Sorry po. So marami pong salamat muli po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang inyong Friday? Sana po ay medyo maayos po tayo. Ano po? Tapusin po natin ng linggo ang weekdays ng masaya at maayos po. So maraming salamat po. Kumusta naman po ang inyong babalak na gawin ngayong weekend, ngayong pong Sabado at Linggo? Sana po ay kung may gagawin tayo, mag-ingat po tayong mabuti, magdala po ng alcohol, gamitin po palagi, maglagay po ng face mask at gumamit po ng face shield kung saan man po tayo pupunta. So yan po ay mga munti pero talagang malaking nagagawang paalala para po sa ating lahat. So ngayon po ay
Dahil itulay level up na naman po tayo para sa TLE 9 extended ng technical drafting para ngayon po sa quarter 5, ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa draft site development plan, pero sa pagkakataong to ay magpa-plot po tayo sa lot plotting. Ano po? Yan po yung ating pag-aaralan natin ngayon. So marami pong salamat sa mga teachers, writers, and facilitators po na naka-assign po sa paggawa ng competency-based learning modules ng technical drafting. Maraming salamat po sa pagpayag nyo po na magamit namin ang inyong CBLM. So marami pong salamat. At marami rin pong salamat sa mga nanonood. Ma'am Maria Jean Mendoza, ang ating top 1 ng last week. Ngayon po ay ready pa rin siya. Kay Vince Timbreza, maraming salamat po sa panonood mula po sa Diamantina National High School, Cabanatuan East District, Diamantina, Cabanatuan, Isabela. Sir, maraming salamat po sa panonood. Sana yung mga kasama nating mga estudyante, no, lalo na yung mga nasa grade 9 at grade 10 who are taking up technical drafting sa kanilang specialization, sana po makatulong tayo sa kanilang pag-aaral. So kasama rin po natin mga ka-drafting si Tutor Marco ng SDO Bulacan, tuwing Biyernes pa rin po. So maraming salamat Sir Marco sa pagtulong po at sa suporta po lagi kapag meron kaming tanong, at meron po akong tanong. Ano ba yung mga dapat nating matutunan ngayong araw, ngayong Friday? Para sa paglalat ng plot or lot plotting. So at the end of our tutorial, you are expected to identify the shape of a lot using the given bearings. So may mga bearing tayo na ibibigay, pero may example pa rin naman para matutunan natin. And then everyone, or at the end of the tutorial, you are also expected to plot bearings using a protractor accurately. And then you have to learn to perform the plotting of lot patiently. Kasi medyo mabusisi, no? Medyo gumagamit tayo ng maayos at hindi nanginginig na kamay para accurate yung ating pagpa-plot ng lot. Marami rin pong salamat sa panonood. Enrico Esplana, nanonood po siya from Division of Marinduque. Ngayon, bilang review po natin, last week kasi pinag-aralan natin yung yung directed angle or directed bearing na tinatawag natin. Ngayon, let's have a review. I-identify natin yung directed angle na nakikita natin sa slide. So, ilalagay po natin kung saan pong galing na primary direction, and then anong angle yung ipinapakita sa ating slide, at kung saan papuntang primary direction pa rin. So, habang naghihintay tayo, meron po tayong 4 na primary direction sa mga ka-drafting. So, meron tayong north na dapat nakatutok sa taas, and then east para sa kanan, and then sa baba naman ay south, and then sa kaliwa naman ay west. So, ano ba yung directed angle na ipinapakita ng ating slide ngayon? Intay tayo ng sagot. Sabi ni ni Mary Jean Mendoza, yan daw po ay north 100 degrees east. So, very good, ma'am. Yan ay north 100 degrees east. Si ma'am yung ating, para sa mga nakakalam, si ma'am yung ating first honor last Friday. Number 2 naman, para sa mga medyo hindi pa rin nakakakuha, identify natin yung directed angle. Marami pong salamat sa panonood. Michael Ombao, galing po siya ng SDO Manila, Ramon Magsaysay High School, at kay Sir Dalton Arceta ng Pagsanan Integrated National High School. Marami pong salamat sa panonood at sa suporta. Yung pangalawa po nating slide, ayan po, number 4. Number 4 na tayo. Type for error. So number 4, identify natin yung directed angle. Saan bang galing na primary direction, anong angle yung pinapakita, itinuturo ng protractor, at saang papuntang primary direction pa rin. So, intay tayo ng sagot. Ano po? Nga pala, kagabi may nag-message sa akin isang college student at nagtatanong kung yung ating online tutorial daw ay private. Ibig sabihin, nasa loob lang siya ng group or ilan lang yung pwede makakita. So, hindi po ito po ay for public viewing para po sa mga college student. Baka po sakaling may mga college student tayong kumukuha ng architectural drafting technology, so makakatulong din po ito. Number 4 na, yung pangalawa natin na review para sa
Friday, ay ang sabi ni Enrico Esplana ay north 70 degrees west. Okay, tingnan po natin mabuti kung saan po galing na direction. So kung mapapansin natin, meron tayong green na line, tapos meron tayong dash line. So ibig sabihin, yung dash line na yon na may arrow sa dulo, ay yun yung pinanggalingan, tapos yung arrowhead, dun siya papunta. So obviously, dapat i-identify muna natin yung pinanggalingang primary direction at ibibigay natin yung angle papunta dun sa pinuntahan yung primary direction. Sabi ni Ma'am Mary Jean Mendoza, ang sagot niya ay south 100 degrees west. So tama po yon. Ano po? Tandaan, ulitin po natin ha. Babasahin po muna natin sa pinanggalingang primary direction. Tapos ilalagay natin yung angle sa gitna, and then babasahin din natin kung saan siya papuntang primary direction. So, yung nasa slide natin, nanggaling sa south, and then nag-angle siya ng 100 degrees, and then po, pumunta siya ng west. Kahit lampas na siya, papunta pa rin siya ng west. Kasi due west siya. Ano ba? So, marami pong salamat sa panonood pa rin. May mga nagsasagot pa rin sa atin. Gilbert Espinosa Bautista ng Sapang Palay National High School, SDO, San Jose del Monte, Bulacan. Marami pong salamat. At Laika Almario Rana. Marami pong salamat. Yung susunod naman po natin na example or review ay basahin din po ulit natin. So, South 110, tama po yung kanina. Ngayon po ay sagutan po natin yung isa pang nating review. Okay? Ano kaya yung directed angle na pinapakita niyan? So, marami pong salamat sa nanonood pa rin. Ulitin po natin ha, ito po ay pwede sa mga college student kasi may mga courses tayo na ino-offer sa college po na architectural drafting technology. So, pwede po kaming makatulong para sa inyo. Sana po makatulong kami. So, number 5, yan pong ating sumunod na review. Ano kaya sa palagay natin? Sabi ulit ng ating consistent first honor na si Maria Jean Mendoza, ay south 85 degrees west. South 85 degrees west. Thank you. Marami pong salamat, ma'am. Dahil dyan, meron kang maraming heart. Meron ba? So, at magkakaroon ka ng magandang weekend. Positive vibes na weekend. Marami pong salamat. Ulitin natin ha, nanggaling po sa south, papunta ng west, at nagkaroon ng angle na 85 degrees. So marami pong salamat din. Dalton Arceta, marami pong salamat. Enrico Esplana, marami pong salamat sa pag-try. Oh, don't worry. Isa rin tayong tama dyan susunod. Ngayon naman, ang susunod nating lesson is about the bearing in drafting. So may mga bearing tayo. Hindi lang tayo sa bisikleta meron or sa mga gulong. So may bearing din tayo sa drafting. Ano ba yung bearing? Bearing is a way of describing one's object position in relation to another object. It describes an object's position using the points of a compass. So katulad ng sinabi natin kanina, yung ginawa nating activity, meron tayong primary direction na north, east, south, and then west. Yun yung mga primary directions natin. And then, meron tayong mga angle, and then, yun yung tinatawag nating mga bearing sa drafting para kahit paano malaman natin yung position, yung itsura ng lot, or yung direction kung saan nakaharap yung ating lot. What is bearing on a site plan? A direction that is expressed as a standard bearing is also based on 360-degree circle. So, pinakita natin nung nakaraang mga lesson natin na meron tayong protractor na dalawa, no? We have two types, the circular protractor and yung isa naman ay yung semicircular protractor. So, malimit ang ginagamit natin ay semicircular kasi yun yung malimit na available ano po, sa mga bilihan natin tsaka sa bahay. So, yun yung ginagamit natin. Okay naman po yun, wala naman pong problema. A bearing of north, 60 degrees, east means the direction is 60 degrees to the east of north. So yun yung mga direction natin, naririnig natin yan kapag mayroon ding may mga weather reports din, naririnig natin yung mga direction na yan. So kung nakikita natin yung drawing pa rin, yung image sa slide, mapapansin natin na yung arrow na kulay blue ay nanggaling sa north and then
pumunta ng 60 degrees papunta ng east. Yung pangalawa naman natin example, likewise, a bearing of south 15 degrees east means the direction is 15 degrees to the east of due south. So nanggaling siya ng south papunta ng north and then 50 degrees, 15 degrees. Saan ba malimit nakikita yung bearing natin? Yung bearing natin ay malimit nakikita sa TCT. Yun yung Transfer Certificate of Title. Yan po yung ating malimit na pinagkakitaan ng bearing na tinatawag natin ngayon. Yung TCT is also known as a deed of sale or deed of absolute sale. Yan ay isang property title given piece of land with or without a physical structure built on it. So, ibig sabihin ng physical structure, pwedeng yung TCT ay ibinenta sa'yo, yun yung pag-aari ng lupa, titulo ng lupa. Pwedeng yung lupa na yon ay may nakatayong structure or pwedeng isang bakanting lote lang. So, ano ba yung mga nakikita natin sa isang TCT or sa isang titulo ng lupa? Marami tayong makikita dyan. Yung mortgage na nakikita natin, yung pangalan ng owner or yung current owner, nakikita natin sa TCT. Nakikita rin natin yung description ng lot, including yung lot number or yung plan number. Nakikita po doon. And then, ilan pa rin sa mga nakikita sa TCT ay yung mga mortgages. Ano ba yung mortgage? This is usually a loan sanctioned against an immovable asset like a house or a property, commercial property. The lender keeps an asset as collateral until the borrower repays the total loan or amount. So, ginagawa siyang parang collateral. Ano po? Kapag medyo nakahiram tayo ng konting halaga, so para pangsigurado sa mga taong nagpahiram, ginagawa nilang collateral yung titulo ng lupa. And then, nakalagay din sa titulo ng lupa yung tinatawag nating easements. Ano ba yung easements? Ang easements, simplest definition is gives a person or entity the right to access property that's owned by someone else for a limited or specific purpose. Halimbawa, yung titulo na yon ay pinahiram muna kasi pagtatayuan ng business. So may nakalagay doon na easements or parang karapatan ng taong may-ari ng structure para magamit pansamantala yung lupa in a specific time. Ano po, halimbawa, nirenta niya for 2 years yung lupa na yon. So yung titulo na yon, naandun yung pangalan ng taong nanghiram. Pangatlo naman na posibleng makita at nakikita pa rin sa TCT ay yung tinatawag nating covenants. Ano ba yung covenant? It is a rule which states that what can and cannot be done on the land. Yung mga pwede at hindi pwedeng gawin sa land. These are usually created indeed between two parties, with one party agreeing to restrict the use of its land in a certain way for the benefit of another's land. So, may mga bagay na nakalagay doon sa TCT na hindi pwedeng gawin kasi hindi siya aakma doon sa kalapit na lupa. Halimbawa, kung residential yung kapaligiran, yung lupa na yon ay hindi pwedeng gawing parang tindahan ng tawag doon, ng oil, ng pinagamit natin sa sasakyan. So gasolinahan, hindi siya pwede kasi yung lugar ay isang kabahayan. Ngayon, gawin natin yung pagpa-plot ng lot. So identify natin yung shape ng lot by plotting the following bearings using a protractor. Magpapakita ako sa inyo ng isang video tutorial kung paano mag-plot ng lot. Ipa-plot natin yung mga bearings na yan. Yung bearings na yan na nakikita natin sa slide ay nakikita natin sa mga titulo ng lupa. Maraming salamat po, Sir Dalton Arceta. Very informative po. Salamat po, Sir. And Zina Kadaba. Hi po, Sir Romel. Hi din po. Maraming pong salamat sa panonood. Mapapansin natin, meron tayong 3 columns, ano? Yung line, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, and then 5-1. And then sa pangalawang column, yung nasa gitna, yung bearing naman. Ginawa na natin to, kaya lang, kung mapapansin nyo, nagkaroon tayo ng
kasunod doon sa degree. Yung line 1-2, mapapansin natin na north, 89 degrees. Tapos nagkaroon ng kasunod, 42 minutes east. So nagkaroon ng 42 minutes. Ibig sabihin, hindi siya eksaktong 89 degrees. Kapag gumamit tayo ng protractor, mahihirapan tayong i-plot yung 42 minutes kasi hindi na natin siya masyadong kita. Pero kung gagamit tayo ng mga applications, ng mga katulad ng AutoCAD, Autodesk AutoCAD, o kaya naman ng ilang mga application na nagpa-plot ng lupa, exacto, accurately, mapa-plot natin yung 42 degrees. Pero sa ngayon, ang gagawin natin, exacto yung 89 degrees, pero i-adjust natin ng konti kasi meron tayong 42 minutes sa kadugsong. So, ibig sabihin, after ng 89, pwede na siyang pumunta ng before 90. Hindi lang siya ng 89. So, meron tayong pag-itan na yung 89 tsaka 90, may pag-itan po yun. So, yung gitna ng 89 tsaka 90 is 89.5. So, i-adjust natin yung 89 degree ng kaunti dahil meron tayong 42 minutes. Tapos, may distance na tayo. Kanina wala no? I-practice natin. So, 11.38 meters. Ngayon, ang gagawin natin, ginawa ko sa example, is to 1:100 na scale. So, ibig sabihin, kapag 1:100, 1 meter is equal to 1 centimeter sa ruler natin or sa ginamit nating measuring materials. So, gawin po natin, panoorin po natin yung video para sa mga nanonood sa atin at sa mga hindi nanonood, pwede nating itong balikan. Panoorin natin mabuti kung paano daw mag-plot ng lupa para makita natin kung ano yung shape ng lupa na pag-aari natin. And then, maraming salamat kay Nedy Tobias. Siya daw ay relate sa mga rights na yan. Mukhang may pinagdadaanan ang ating viewer, si Ma'am Nedy Tobias. Anyways, ano man yung right na yan, kung right, yung right mo at tama, ipaglalaban yan. Hindi pwedeng maging mali ang right. Okay? Pero good vibes lang po tayo. Panoorin po natin yung video. So, makikita natin sa video na nag-prepare ako ng materials. So, meron akong bond paper, long bond paper na yan. Tapos, gumamit ako ng rubber cutter and then meron akong masking tape para idikit yung pad paper, yung bond paper natin dun sa ating rubber cutter para hindi siya gumalaw. Ano po? Kasi pag gumagawa tayo, nagpa-plot tayo ng lupa, dapat hindi yung papel ang umiikot. Ano po? Dapat tayo. So, para makinis daw, hindi po yung kamay ko ha, yun pong pagdodrawingan natin. And then, meron akong mechanical pencil. And then, meron din akong eraser, rubber eraser natin, para malinis yung pagkakabura in case na magkamali tayo. And then, nag-ready ako ng semicircular protractor. Meron din akong maliit, 12-inch na T-square para ma-slide natin doon sa ating table. And then, meron akong measuring material, yung ating 30 by 60 degrees triangle. And then, kung medyo mahaba-haba, pwede natin gamitin yung ating mahabang ruler. Ano po, yung 36 inch na ruler. So, umpisahan natin, tingnan natin yung bearing line 1-2. Tingnan natin, nag-plot ako sa may kaunting itaas na kaliwa kasi napansin ko na medyo malaki yung lupa na ipa-plot natin. So, nag-plot ako ng isang point. Wala pong sukat yan. Plot lang tayo ng point. Pagkatapos, ilagay natin yung line 1-2. And then, gumawa ako ng north symbol, yung ating north, east, southwest, para alam ko kung saan siya pupunta at may guide ako dun sa angle na ilalagay ko. And then, i-plot natin yung north, 89 degrees, 42 minutes, east. Okay? I-plot po natin. So, nakikita natin sa video, naglagay ako ng north, east, southwest, and then, inilagay ko yung line 1, kasi papunta ako ng line 2, so 1-2. And then, i-ready natin yung protractor. Ilagay natin yung protractor sa side ng north, east, saka south. Kasi sa quadrant 1 saka 4. Kasi yung direction natin ay north saka
east. Maraming salamat, Wendy, sa Cluti Menorca. Mag-ingat ka po lagi. Mag-ingat po tayong lagi. Salamat po sa panonood. So, nag-plot ako ng north 89 degrees, 42 minutes east. So, yan po. So, nakikita natin sa video na nag-plot na, and then magme-measure ako ng 11.38 meters. Maraming salamat, Wendy Menorca. Marami pong salamat. Mag-ingat ka po lagi. Mag-ingat po kayo lagi sa mga nanonood. Ayan. So, yung end ng 11.38 meters, yun po yung ating line or point 2. Line 1-2. And then dun sa line na yon, naglagay ulit ako ng north tsaka south or X and Y axis. Ilalagay ko yung north, east, south, tsaka west. Okay? So, yan po yung ginagawa natin lagi. Pero kung kaya na naman natin na wala yung mga guide na yon, pwede naman po. Pero bilang nagsisimula tayo, lagyan po natin ng guide. Mas mabuti yung mabuti po tayong guide. Ano po? And then, inilagay ko ulit yung protractor sa first tsaka fourth quadrant dahil ang bearing natin ay south 0 degrees 18 minutes east. So nagsukat ako, nilagay ko yung aking 30 by 60 degrees triangle sa ibabaw ng aking T-square para sukatin yung 0 degrees. Since yung 0 degrees ay hindi naman gumalaw ng angle, ng kaunting-kaunti lang kasi 18 minutes tayo. So naglagay ako ng straight line, more or less vertical line. Ano po? And then measure tayo ng 15 meters. So yung 15 meters ay 15 centimeter. Katulad ng nabanggit ko kanina, ang scale natin ay 1:100. Meaning, 1 meter is equal to 1 centimeter. Ano po? Marami pong salamat, Kasonits. Good morning po sa panonood. San Miguel Elementary School, Compostela West District, Davao de Oro. Maraming salamat, sir, ma'am, sa panonood. At maraming salamat din sa panonood, Zen Conrad Boss. Pwede po paulit? Sir, pwede nyo balikan yung video after nito. Ano po? Pwede nyo panoorin. Ulit, ng paulit-ulit. And then, line 3-4. Naglagay po ulit ako ng north, east, southwest. Kung napapansin nyo, ang bearing natin ay south, tsaka west. So, yung protractor natin ay ilalagay natin sa ang quadrant. South at west. So, ilalagay natin sa second tsaka third quadrant. Kasi naandun yung primary direction na north, south, tsaka west. And then, susukat ako ng 89 degrees, 42 minutes. Siyempre, pag magsusukat ako ng angle, magsisimula ako sa sa south. Magbibilang ako from 0 to 89 degrees, starting from south, going to west. And then, lagay tayo ng distance na 1.6 meter. So mag-start tayo sa origin po laging sa 0. Yung intersection ng north tsaka ng south at west at east. So yung origin na tinatawag natin sa X and Y axis. So naglagay na ako ng point and then nilagyan ko siya ng 4 kasi that's point 4. Papunta ng line 4-5. Marami pong salamat, Zen, Boss. Yes po, pwede nyo pong panoorin. Galing po siya nanonood po siya from Binyan, Laguna. At Adriel Yabut, maraming salamat, sir. Maraming salamat din po sa panonood. And then, yung ating line 5-1, ang ginagawa ng video ngayon ay 4-5. Okay? 4-5. So, sukat ako ng bearing na south, 82 degrees, 12 minutes west. And then, ang distance natin ay 5.80 meters. 5.80 meters. From the origin ng line 3, gagawa ako ng distance na 5.80 meters papunta sa line 5. Okay? So yan po yung ating
line 4-5. And then pagdating naman ng line 5-1, gagawa tayo ng north 14 degrees 16 minutes west. Pero sa pagkakataong to, pwede na lang nating i-connect yung line 5 papunta dun sa line 1. Okay? Marami pong salamat, David Santos. Nanonood po siya from David Faith E. Santos, Isaac Lopez Integrated School. Grade 11 siya ng ICT. Sana makatulong po ito sa iyo, David Santos. Nash Evasco, marami pong salamat. From Isaac Lopez Integrated School. Marami pong salamat. Huwag niyo pong kalimutan i-like yung FB page ko, Tutor Romel FB page. So sa video, nakita natin, nilagyan ko na ng distance yung bawat line. Make sure sa paglalagay po natin ng annotation, kailangan tamang direction. Ano po? Kapag yung nilagay natin lahat ay horizontal, lahat po horizontal, kahit yung linyang paglalagyan natin ay vertical. Para visually, maayos, tsaka mas madaling tingnan. Kung mapapansin natin, yan yung itsura ng ating lot. Okay? Medyo isang distorted na rectangle. So, yan mga ka-drafting, kung paano mag-plot ng ating lot plot. Okay? Kung paano mag-plot ng lot para malaman natin kung ano ang itsura ng ating lupa. Saka mapapansin din natin sa TCT or sa Transfer Certificate of Title, mapapansin din natin kung saan nakaharap or yung eksaktong address ng lupa na pag-aari natin. Marami pong salamat sa panonood pa rin. Sensya Somile Aparisi from Balubal National High School, CDO, Cagayan de Oro City. Angelo Ormeneta, Isaac Lopez Integrated School. Marami pong salamat sa panonood. Sana makatulong po ito sa inyo. Ngayon naman po, subukan natin para dun sa mga nanonood. Pwede nyo pong subukan to. Medyo marami yung ano natin, yung bearing natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yung points natin. So ibig sabihin, yung lupa natin ay medyo maraming kanto kung mapapansin natin. Pero posible rin na yung ilan sa mga bearing na yan ay hindi kanto yung lupa, pwedeng kurba. Ano po? Para sa mga nanonood, pwede po natin gawin to bilang reinforcement sa ginawa nating lesson kanina. Ang gagawin natin, ipaplat yung lot ng following bearing magnitude with corresponding distance using your ruler and your protractor. And then, sasagutan niyo po yan sa isang separate sheet, pwede sa 8.5 by 13 bond paper. Ang scale na gagamitin natin ay 1:100 pa rin. 1:100, 1 meter is equal to 1 centimeter. Kasi 1 meter is equal to 100 centimeter. Kung paano tayo gagawa ng scale or magsusukat ng scale gamit ang ruler natin kapag unavailable yung ating T-square, ituturo ko yan sa inyo pag sa susunod na mga Friday, magko-compute tayo para mabilis. Ano po, kung unavailable yung T-square natin at hindi wala tayo sa bahay, pwedeng gumamit ng triangle. Kung may question po kayo, pwede nyo po akong tanungin dito sa at the end ng video natin sa comment section, o kaya naman pwede nyo akong i-message, i-like po natin yung ating FB page na Tutor Romel. Ano ba yung kailangan nating tandaan? Kailangan nating i-remind sa sarili natin kapag gumagamit tayo ng protractor. Be aware of the protractor's zero center. Lagi po nating makita yon. May mga protractor kasi na yung kanilang base ay wala sa edge ng mismong protractor. Pero may mga protractor naman na ginawa na yung kanilang zero center or yung base niya ay nasa mismong edge ng protractor. So beware po tayo doon. Lagi po tayong titingnang maigi yung mga ginagamit natin. Pangalawa na dapat tandaan ay yung plot bearings carefully. Dapat ipaplat natin ng eksaktong. Titingnan natin mabuti. Lalapitan natin, tititigan natin para makita natin kung tama ba yung angle.
More or less kasi kapag hindi accurate, nagkakaroon ng miscalculations or hindi nagiging tama yung itsura ng plot natin. Pero since ang ginagamit natin ay protractor and we are allowed and we are forced to plot yung mga minutes or seconds dun sa bearing, medyo mag-a-adjust tayo ng konti at yung shape ng lupa natin, nag-a-adjust pa rin. Maraming salamat, Ryan Marby Angeles ng Isaac Lopez Integrated School or Isaac Lopez Integrated School, Grade 11 ICT. So sa pagkakaalam ko, yung ICT ay technical drafting since nanonood kayo. Ano po? And then pangatlo na dapat tandaan sa pagpa-plot ng lupa ay yung pagme-measure ng distances accurately. Pag sinabi pong 11.05 or 11.5 meters, dapat 11.5 meters. Dapat eksaktong-eksakto. Isa pa, kapag para maging eksakto yung ating pagpa-plot, pwede tayong gumamit ng mga mechanical pencil. Kasi yung lead niya ay hindi naman lumalapad or numinipis. Eksakto lang siya. Nare-retain yung ganong gauge ng line. Pero kung unavailable naman yung mechanical pencil natin, mga ka-drafting, pwede tayong gumamit ng pencil pero make sure na lagi nating tatasahan para pointed pa rin yung dulo. Hindi tumataba yung gauge ng line. Ano po? So yun po yung mga dapat nating tandaan. So kita-kita ulit po tayo next week. Ako po ang inyong kutkuterong tutor na nagsasabing mula sa bayan ng Pagsangan ng mga lakan at magagandang binibini, Pagsanhan, na nagsasabing sipagan natin para sa ating pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita. Ikaw at ako, teamwork tayo para always panalo. Sabi nga ng aking estudyante, do things today that will make your future self thankful and proud of you. So makita-kita po ulit tayo sa sunod na Friday, Biyernes, 10:30 hanggang 11:10 ng umaga para naman sa panibagong kaalaman sa technical drafting at tayo ay mag-upgrade ng learning. Mapapanood po yan sa DepEd EdTech TV, Facebook page or YouTube channel. And then we would like to hear your thoughts or feedback on how we can improve your experience. Sagutan lang po natin yung ating Google form, feedback form, o kaya naman sa cellphone natin, scan lang natin yung ating QR code and then dediretso na tayo dun sa Google form natin. Para naman po sa inyong comments and suggestions, email us at edtech@deped.gov.ph. At tutok pa rin po tayo mga ka-drafting para sa mamayang 1 o'clock illustration po. Nagpalit kami ni ma'am. Marami pong salamat. Ingat po kayong lahat. Happy weekend, everyone. Thank you po. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ItulayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!